Pag hindi nyo na ngayon sinagot, dahil nga kasi makukulit eh. Diba? Pag hindi nyo na sinagot, aba, yung mga ninakaw ng contact details dun sa phone book nyo, ang i-message yan. Ayan, tama ho yung sinabi ninyo. Kung ano-ano sasabihin, sisiraan ho kayo. Ganyan ho magtrabaho yung mga bugok na yan. O, diba? Kaya talaga magkakaroon kayo ng depression tsaka anxiety. May nagtanong sa akin, Sir, napapanood ko po mga post nyo sa TikTok. May kwento lang po ako pero sana po private nyo na lang identity ko. Nakautang ako sa loan app. Kaso po, nung April 4, super na-stress ako at nagpapalpitate ng sobra while sa work ako. One day before due date, pinipilit na akong magbayad. Harassment and threatening po mga text. Mahirap pa po, pinag-text nila ang aking contact reference, nakalahad na wanted ako. Tsaka grabe po mga sinasabi. Na-stress at nagkaroon ako ng anxiety dahil nasa work pa po ako. Di ako makakonsentrate. Pumunta ako sa malapit na police station, pero sad to say, di daw nila magawa ng report. Dahil sa San Fernando, Pampanga pa daw ang pinagre-reportan ng cybercrime. In short, wala din nangyari. Ang sakit lang po kasi, sisirain nila reputation mo lahat. Wala kang violation or di ka delay. Actually po, dahil need ng pera, kinakagat ang malaking tubo, tapos sabihin ng app 7 days lang babayaran. Ang nangyayari, 2 days prior due date, as in pipilitin kanila po magbayad. Sabay banta na po nun. Ayoko na po ma-post sa social media dahil isa po akong professional. Mga animal po sila, sir. Walang awa. Maraming salamat po sa pag-share nyo nung inyong experience dito sa mga OLAN na to. Pero bago ho natin sagutin itong senior nyo sa akin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Ganito po yan, no? Wala naman ho talagang ibang alam gawin yung mga yan, kundi talaga mangharas, no? Ganyan ho sila magtrabaho talaga, no? Yan ho. Ganyan-ganyan ho yung mga yan. Nakita nyo ho, very deceiving, no? Ang naka-advertise po, no? Pag dumaan sa feeds nyo, 120 days, 150 days ang term, no? Tapos, pag in-applyan nyo na, ayan, 7 days lang, no? Tapos, hindi lang ho yan, no? Nagsisimula yan dun sa nyo, sa pag-fill out nyo pa lang. Actually, sa pag-download nyo pa lang ng apps, no? Pag download nyo ng apps, no? Yan, manghihingi na lang access sa inyo yan, no? Siyempre, kagaya ho nung sinabi nyo, no? Kasi nga, sa kagipitan, so kakagatin sila kahit mataas ang interest rate, no? So, mabubulaga ka ngayon, no? Bibigyan mo ng access. So, makakukuha na nila yung mga contact list mo sa phone book mo, no? Yung mga pictures mo, mga videos mo, locations mo, at kung ano-ano pa po, no? Ang masaklap po niyan, no, ina-analyze din nila, kinukuha, no, yung yung mga mensahe nyo sa email, no? Mga loko-loko yan, lahat yan talagang kinukuha, no? Ini-imbak, hindi ko malaman kung saan nila ini-imbak yan. Mga loko-loko yung mga yan no? Tapos pag nakuha na nila yung detalye na yan, no, nabigyan nyo ng access, so syempre mag-a-apply kayo ngayon. Bibigay nyo yung detalye nyo, no? Pero kahit hindi nyo bigay detalye nyo, alam na nila Kasi nanakawan na ho kayo ng ng information dun sa cellphone ninyo Kasi lahat ho halos ng information natin ngayon, no, sa technology ngayon, nasa cellphone na. Di po ba? Yung email po natin, nandun ang information natin sa email natin O di po ba? Sa mga social medias, nandun ho lahat. No? Kaya malalakas ang loob ng mga bugok na yan na manakot Kasi nasa kanila yung mga informations na yun. O di po ba? Napakasasalbahin itong mga to. Tapos ibe-bait kayo niyan doon sa kanilang click to accept. Kasi pag hindi niyo click to accept, ay walang mangyayari. Hindi matutuloy yung inyong yung application. So syempre, click to accept kayo. Ayan. Diyan na ho magsisimula mga kawalangyaan yung mga yan. Okay. So,
Masasabit sa kanila yung mga information ninyo. Pagka naibigay nyo na yung number ninyo at nalaman nila na yan ay connected sa GCash or sa Maya, papadala na kagad kayo ng pera niyan. No? Without you knowing, magugulat ka na lang, may laman na e-wallet mo. Diba? Mga loko-loko. Hindi pa i-explain, no, kung magkano yung na-approve sa'yo, magkano yung iaawa sa'yo, no, magkano yung magiging amortization mo, kailan ang first due date mo. Walang ganun. At hindi ka nga tatanungin kung i-accept mo yung na-approve nila. Ganyan magtrabaho yung mga bugok na yan. Di ba? Napakawawalang yan, di po ba? Pagka nangyari yun, so nabigla ka na. Makikita mo nga sa e-wallet mo. Bakit ako may 1,000? Di ba? Titingnan mo ngayon yung app. Makita mo, approve pala sa'yo 2,000. 1,000 lang ibinigay sa'yo. Di sakit sa ulo. Diba? At mas lalo sasakit ang ulo mo pag nalaman mo, 7 araw lang pala. Diba? So, paano nakatulong yung 1,000 sa loob ng 7 araw? Di po ba? Ang masakit pa po dyan, hindi sila sumusunod sa BSP at saka sa SEC, no? Yung ceiling on interest rate. Diba? Biruin nyo, ang maximum lang po na po pwedeng ipataw na processing fee is 9%. Sila 50%. Di po ba? Sobra-sobra. Wala na kayo napakinabangan doon sa hiniram nyo. Walang yaya mga yan. Hindi lang ho yun, no? Ang nakasaad po, no, dun sa sa ceiling on interest rate, maximum po na effective interest rate or yung EIR is 15% per month. Okay. Dun pa lang po, sobra-sobra na yung kawalang-yaang ginagawa nila. Nakukuha nyo lang ng pera, 50% na agad ng kinaldas 15% lang ang maximum? Di po ba? 6% po nun is yung nominal interest. At yung 9% po, yun po yung processing fee, o kung ano mang fee po yung ikakarga nila. So, total po nun is 15%. And, ang po pwede lang pong idagdag, no, na penalty is 5% per month, no? Dun po, base sa nakadue. Ano ginagawa ho nila? Mario Joseph, abot langit ho yung kinakarga. Biruin nyo yung na-approve na 2,000. Minsan nagiging 5,000, 4,000, doble-doble. Ganyan ho magtrabaho yung mga bugok na yan. Hindi lang ho yan. Ito ho, mapunta tayo dun sa nyo sa akin, sa shinare nyo sa akin. 1 day before the due date. Actually, 2 days before the due date nga ho Tatawag na yung mga yan, mangungulit na. Bibigyan ho kayo ng taning yan. Magbayad kayo alas 11 ng umaga. O alas 12 ng tanghali. Diba? Pero nyo, tataningan kayo ng ganun. Samantalang, hindi nyo pa due date. Diba? Ganun. Ganyan magtrabaho yung mga bugok na yan. Kaya nakakayamot. Tapos, pag hindi nyo na ngayon sinagot, dahil nga kasi makukulit Diba? Pag hindi nyo na sinagot, yung mga ninakaw ng contact details dun sa phone book nyo, ang i-message yan. Tama ho yung sinabi ninyo. Kung ano-ano sasabihin. Sisiraan ho kayo. Ganyan ho magtrabaho yung mga bugok na yan. Diba? Kaya talaga magkakaroon kayo ng depression tsaka anxiety. Di ho ba? Kasi tama ho kayo. Wala naman ho kayo nilabag pa dun sa nila Dahil 1 day before pa lang yun sa inyo. Masaklap nga dun sa iba, 2 days before the due date kung ano-ano na pinagagawang kalokohan. Kung ano-ano masasakit na salita na nare-receive. Kung ano-ano na mga sinasabi sa mga contact details dun sa phone book na ninakaw ng mga bugok na yan. Di po ba? Ganyan ho magtrabaho yung mga yan. Kaya ho ako, ang lagi kong sinasabi, wag ni basahin yung mga advertisement nila. Wag niyo hong tangkain. Kasi pag tinry nyo yung mga yan, ay sigurado malulubog ho kayo. Baka humagaya pa kayo dun sa ibang mga nakahiram ho sa OLA, nung nagkapatong-patong ho, dahil ho sa tapal system.
no? Andun na ho ako. Napakabilis nilang magpautang. Talagang minuto lang. Actually, hindi nyo pa nga alam na pinadala na kayo ng pera eh. Ganun sila kabilis. Hindi nyo nalalaman, pinapadalang kayo ng pera. O, di ba mga bugok? O, di ba? Kumbaga, yung convenience nandun. Pero, ano naman ang kapalit pag hindi kayo nakahulog? Di ba? Eh, daig nyo pa yung pinalo nyo yung ulo nyo sa pader eh. Di po ba? Mas mainam ba ho siguro yung yung mahirapan ka na ho na wala kang pera sa ngayon kaysa yung ganyan ang gagawin. Di po ba? Mas mainam na ho walang utang kaysa ganyan. Di mo, pauutangin ka nga, anak ka ng kamote. Hindi mo naman pakikinabangan yung inutang mo. 1,000 pesos. Oh. Di ba? Tapos babayaran mo, doble, triple. Babayaran mo, approve 2,000, bibigay sa'yo 1,000, patas pababayaran sa'yo 4,000, aba sira, ulo, no? Di po ba? Ganyan ho magtrabaho yung mga yan, puro bugok. Oh, napakadami pong nilalabag niyang mga yan. Biruin niyo po, ha, ang mga nilabag niyan. Yun pong, Privacy Act natin. Okay? Tapos, yung The Truth in Lending Act. Okay? Tapos po, yung ceiling on interest rate. Tsaka yung Prohibition on Fair Debt Collection Practices. Yan ang mga nilabag niyang mga yan. Oh. Tsaka po yung Consumer Act. Oh, kasi deceiving yung kanilang pag-a-advertise. Oh, sasabihin nila 90 days, 120, 150 days. Tapos pagka in-applyan nyo na, 7 araw. Oh, di ba mga loko-loko? Anong hindi ka mabubwisit dyan sa mga yan? Kaya ako ho kasi ginagawa yung mga ganitong klaseng ng mga videos, no. Pinaglalaban ko dito is yung yung bang tamang pagprocess ng loan, no? Yung tamang pagpapautang at lalong-lalo na ho yung tamang paniningil. No? Kasi nata-type ho kami. Di po ba? Biruin nyo, katinu-tinu ng ginagawa namin paniningil. Kami ho itong nagpupunta sa bahay. Diba, nakikipag-usap po kami ng harapan. O, nagbibigay ho kami ng kumbaga, nakikipag-negotiate kami. No? Ini-inform namin, ini-educate namin yung aming mga kliyente kung paano mahuhulugan ng maayos yung kanilang hiniram. Samantalang itong mga damuhong ola na to, nakaupo sa aircon, nakaharap sa computer, tapos kung ano-anong kalokohan ang gagawin, puro pamamahiya, pananakot ang ginagawa. Oh. Paano hindi ka makukonsume dyan sa mga yan? Oh. Di ba? Walang ginawang matino. Ganyan sila magtrabaho. Puro kagaguhan. Mariosep kayo. Magbago na kayo. Oh. Biro mo, i-revoke nga kayo. Oh, yung lisensya nyo. Tapos, anong gagawin nyo? Mag-ooperate naman kayo illegally. O, di ba? Yan na mahirap sa inyo eh. Di ba? Pag pinuntahan kayo sa address nyo, hindi kayo doon naka-address. Aba, mahirap kayong kalaban. Diba? Hindi kayo lumalaban ng parehas. Ang hirap niyan, baka kayo makarma. Tigil nyo na yan. Diba? Kasi ako, naniniwala ako sa karma eh. No? Mariosep kayo. Doon ho sa nagpadala nitong mensahe na to sa akin. Well, wala na ho tayong magagawa dyan. Ganyan ho talaga magtrabaho yung mga yan. Puro bugok yan. Kaya kung ako ho sa inyo, no, bayaran nyo ho ito. Pag ipunan nyo, bayaran nyo, no. Tapos, wag nyo na ho silang tangkilikin. Kung talagang ho kailangan nyong manghiram, dun ho kayo sa mga bangko, financing, or lending companies na legitimate, no. Doon kayo manghiram. Bukod ho sa malaki-laki na mahihiram ho ninyo, mahaba-haba pa yung term, no. Pwede yan 6 months, 12 months, 24 months, 36, hanggang 60 months ho yan. 5 years. Oh. Tsaka i-explain ho sa inyo obligasyon ninyo. At ang pinakamaganda ho doon, tatanungin kayo kung i-accept nyo yung pinahihiram sa inyo, yung na-approvean nila. Oh. Pagka nag-agree kayo, pirma. Sa kontrata. O hindi ho yung click to accept. Oh. Wala naman ng problema sa click to accept, no? Kasi tinatanggap na ho ng yan, ng hukuman yan. Dahil nga meron na ho tayong e-commerce law.
Kasi ang dapat po dyan sa click to accept na yan is, pagka yan, naintindihan nyo yung hiniram nyo na. No? Kasi kailangan basahin nyo yung yung terms and condition nila, yung kontrata nila eh. No? Tsaka nyo pa lang siya i-click to accept. No? Patunay ho na tinatanggap nyo siya. Kumbaga, ibig sabihin, pinirmahan nyo siya. Digitally nga lang. Oh. Diba? Ang mahirap po kasi, no? Mapanlin lang tong mga ola na to. Ganyan sila magtrabaho. O di po ba? Paano hindi kayo mabubisit? Diba? So, kagaya ho ng sinabi ko kanina, no? Wag nyo na ho silang tangkilikin, no? Bayaran nyo sila, no? Kung talagang kailangan nyo manghiram, doon ho kayo sa mga lending, financing at bangko manghiram, no? At least, so, kagaya sinabi ko kanina, malaki-laki mahihiram ninyo at mahaba ang termino, no? Ganun ho ang kalakaran ho talaga diyan. Dapat yan sinusunod yung mga batas, no, na pinatutupad po ng ating mga sangay ng gobyerno. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.